Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At medyo humaba konti yung ating intro pero tuloy-tuloy tayo dito. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmatibo patungkol dito sa purgatorio. Brother Jando ng Catholic, your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. So, gaya ng amin lagi namin ginagabil na talata, yung Matthew 18:18, si Kristo kasi ayon sa Biblia ay nagbigay ng authority sa kanyang iglesia. Na anumang ipahintulot ng kanyang iglesia sa lupa ay binibigyan niya ng pahintulot sa langit. Yung nasa Matthew 18:18, yun po ang aming pinaka matibay na talata. Lahat ng sinasabi nila na wala sa Biblia, nandyan na sa isang talata kung nauunawa nila yung terminong anuman. Pag sinabing anuman, hindi mo yan may specific kasi yan ay general term. Anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbawal ko sa langit. At anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ay ipapahintulot ko sa langit. Dahil para sa aming Katoliko, ang kanyang iglesia, ang siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Ang pinagbabatayan namin dyan, yung nasa unang Timoteo 3:15, kung saan sinasabi doon, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali, no? Maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kaya anumang itinuturo ng iglesia dito sa lupa, nakasulat man o hindi, letra por letra sa Biblia, ay nararapat na lamang tanggapin ng mga kaanib ng iglesia. Para maunawaan ng punto ay kailangan magbigay ng halimbawa ako sa inyo. Ang halimbawang ibibigay ko yung ginawa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12. Ang sabi niya doon, ito ang masasabi ko, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Diyan sa talatang yan ay may tinuturo si Apostol Pablo na ayon lamang sa kanyang opinion at walang sinabi ang Panginoon tungkol sa ipinangangaral niya sa bahaging yan ng Biblia. No? Siguro, kung meron ng sulpot sa panahong yan, sila ang unang kukontra sa ipinahayag ni Apostol Pablo na sasabihin nila, bakit ka nagtuturo ng batay lamang sa iyong opinion? At hindi batay, ha? At hindi batay sa nakasulat sa kasulatan. Yan. Tiyak, sila yung unang kukontra doon. Ngayon, ano nangyari? Wala pa sila nung kaya walang ibang kumontra. Next. Sa Biblia, merong espiritual na lugar kung saan hindi naman langit, hindi rin naman impyerno. Ang ating babasayan nakalagay sa unang Pedro 3:18 hanggang 19, ganito ang ating mababasa. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Sa talatang ito, merong bilangguan ng mga espiritu na pinuntahan si Kristo at kanyang pinangaralan. Nangaral siya doon. Ano yung mga espiritong yon? Yung ba espiritu ng mga buhay na tao? Na katawan ay buhay? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi yung mga espiritong yun yung mga pasaway sa panahon ni Noe na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong yon, matiyagang hinihintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lamang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So itong mga nakakulong dito sa bilangguan ng mga espiritu na ito,
mga pasaway sa panahon ni Noe. Kaya kung ating hihimasin, mga kapuntos, no? Kung ating hihimasin na sinasabi na ng tulong talata, sabi doon, at sa kalagayan niyang espiritual. Sa madaling salita, nasa kalagayang espiritu si Kristo nang pinuntahan niya ang naturang bilangguan. Ano? Nasa spiritual na kalagayan si Kristo nang pinuntahan niya ang naturang bilangguan. Sa madaling salita, hindi yan city jail. Hindi yan literal na bilangguan na Last 5 minutes. nakikita ng mga tao. Hindi ganyan. Ang tanong, anong ginawa niya doon? Nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Ayon sa nakasulat, may mga espiritong nakabilanggo sa naturang bilangguan. Tanong, yan ba ay langit? Sagot, hindi. Dahil ang mga nakabilanggo doon ay mga espiritu na matagal ng patay ang katawan. Pangalawa, yan ba impyerno? Mga pasaway yun, ha? Yan ba impyerno? Ang sagot ay hindi rin. Dahil ang mga nakabilanggo naman doon ay pinangaralan. At take note, ayon sa Book of Revelation, ang impyerno ay second death. At hindi na pwede puntahan ni Kristo ang kung nasaan ang second death. Ano ba ang hell eternal fire ayon sa opisyal na katuruan ng Katoliko? Kung ating babatayan ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 1033. Anong sabi doon? This is state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. Kung ating tatagalogin, ang kalagayang ito ng tiyak na pagbubukod sa sarili mula sa pag-isa sa Diyos at sa pinagpala ay tinatawag na impyerno. Ito yung state kung saan hiwalay na. Hiwalay na talaga. Wala nang panahon para mabigyan pa ng presensya ni Lord. Yun nandoon na sa impyerno, hell, eternal fire. At ano naman ang katuruan ng Katoliko patungkol sa purgatorio? No? Kung ating babatayan sa 1030 ng Catechism of the Catholic Church, the Catechism of the Catholic Church defines purgatory as a purification. Isa siyang purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven, which is experienced by those who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified. Sa aming katuruan, yung purgatorio ay isang lugar na purification. Hindi siya literal na lugar na pwede puntahan ng tao. Pag meron siyang pamasahe sa bus, hindi ganun na lugar yan. Yan ay spiritual realm. Alam ko naman nakakintindi naman si Brother Cesar Baladad ng term realm. No? Siya ay spiritual realm. Kung saan nililinis muna bago makapasok sa kaharian ng langit. Next, meron ba mga talata sa Biblia na nagpapahiwatig patungkol sa purgatorio? Doon sa La Sagrada Biblia, sa unang Pedro 3:19, may nakalagay na ganito: A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante el 120 años que duró la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Ayun. Meron din siya sa Latin Vulgate Bible, sa Numbers chapter 6 verse 9, may nakalagay doon naman na purgationes. You know? So, meron talaga. May mga ibang talata pa na gagamitin ko na may nakalagay na purgationes, pero doon ako muna mag-focus doon sa sinasabi sa sa La Sagrada Biblia, kung saan bilangguan ng mga espiritu tinatawag na y por cárcel el purgatorio. Yan. Ihimasin natin mabuti ang sentido ng unang Pedro, 3:19.
Merong binabanggit sa talata na bilangguan. Diyan ako mag-focus. Merong binabanggit sa talata na bilangguan. Oh. Pangalawa, hindi mga katawan ng buhay na tao ang nakabilanggo doon. Yung iba kasi nag-interpret kasi yung iba kasi na yan ay tumutukoy. Teka, yung iba kasi nag-interpret kasi yung iba na yan daw ay tumutukoy daw sa mga tao. Baka sakaling mawala ako bigla, no? Tumutukoy daw sa mga tao daw na bilanggo sa kasalanan. Mali. Hindi siya hindi siya hindi siya ganun. Time. Ayun, time na. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother John Doe ng Catholic, mga kapatid. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Cesar Baladad. Pastor, your time start. Medyo mahina lang, Pastor, ha? Ito, yan, ganyan. Okay na yan, ganyan. Mahina yung ano niya, Badera siya. Microphone niya, di ko mas marinig. Ilapit mo konti, Pastor. Oh, hello, mic, sound check. Yan, ganyan. Pwede na yan, Para- ganyan. Ang Hello. layo mo sa microphone, Pastor. Parang malayo ka Hello, sa hello. microphone. Ganyan. Pwede na. Mic, sound check. Wala pa ding pagbabago, Pastor. Kanina lumakas na yun eh. Nung Okay. check mo na Baka natin. hindi nakakonect sa cellphone yung ano, yung kanyang piit. Okay na? Hello, mic, sound check. Yan. Yan. Mas better yan. Okay na yan, Yan. ganyan. Sige, Okay na. Pastor. Sige, Ayan. Okay. Ito ating unang tanong. proceed. Okay. Binanggit mo yung unang Pedro 3:19 na may nakabilanggo doon sa panahon ni Noe. Ito ba tumutukoy sa purgatorio? Yes. Yan ay bilangguan ng mga espiritu na hindi naman langit, hindi impyerno, kaya pinangalanan ng Iglesia Katolika na purgatorio. Next question. Next question. Ayon sa talata ba rito na sa Litepulit na mayroon bang nababasa ng purgatorio o wala? Yes or no? Yes, meron. Yung binasa ko sa La Sagrada Biblia. Uulitin ko nung nakalagay doon. Ang sabi ganito, A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé. Laktawan ko na lang, el Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Next Okay. question. Okay. Next question. Yung bang purgatorio, yan may tumutukoy sa apoy, lugar na may apoy. Yes bro, sa katuruan ng Iglesia Katolika, ang purgatorio ay tumutukoy sa lugar na merong apoy. Kasi yung apoy yun ang purification sa ano, malalagay dyan. Okay. Next question. Existed na ba yung purgatorio mula pa sa lumang tipan? Mayroon na. Panahon ba natin mga nila Moises, ganyan, nila panahon na mayroon na yung purgatorio? Yes bro, kaya nga nandoon na nailagay yung mga pasaway sa panahon ni Noe. Yes, yun. Okay. Yung bang purgatorio na ang inyong panalangin, yung ba yun ang inyong gagawin para yung mga tao na sa purgatorio ay maihaon at madala sa langit? Pamagitan ng panalangin ninyo ng inyong mga member sa Katoliko. Yes or no? Objection, moderator. Time stop. Anong objection natin? Affirmative. Ang issue pag-uusapan ngayon kung meron bang purgatorio. Hindi Okay. issue kung ano yung aming ginagawa sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ang issue kung meron ba o wala. Yun ang issue ngayong gabi. Okay, so yung objection mo, bro, patungkol doon sa pagtatanong niya sa labas doon sa pinag-uusapan, may na pinag-uusapan patungkol sa purgatorio, no? Pastor, meron kang counter objection or hahatol na ako? Okay, sige, di lang tayo lalabas na lang kasi yun ang kanyang ano. Ito lang tanong ko ulit. Okay, next question ko na lang. Next Okay, question, next question na Pastor. lang. Okay, next question na lang. Last 5 minutes. Okay. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit may mga kaluluwa na nakalagay doon? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit meron ng mga tao na nakalagay doon, nakalagay doon sa langit? Meron na. Meron ba talata? Objection, moderator. Time stop ulit. Anong objection natin? Affirmative?
Hindi natin issue ngayon kung meron bang mga nasa langit na. Ang issue natin ngayon kung meron bang purgatorio o wala. Okay, counter objection doon, Pastor Cesar. Okay. Kasi ang ating pagsalito, yung lugar na purgatorio, naturalmente. Pag sabing lugar, meron tayong meron tayong tutukuyin ng mga lugar na may tao na nakalagay doon, gaya ng purgatorio. Kung may tao ba dyan na nakalagay sa ating panahon Okay. ngayon, may talata ba sa Biblia na may tao doon sa purgatorio? Oh. Okay. So ganito yung decision natin. Actually gusto ko din makita kung paano i-follow up ni Pastor Cesar yung tanong patungkol dito sa langit, Pastor, no? Tatanggapin ko muna as a valid question. However, nasa iyo naman yan, Bro Jando, kung how you approach this question. So either sasagutin mo ng direct 20 seconds, bro, or magpaliwanag ka lang agad ng 10 seconds, bro. Hindi ako sasagot, moderator, kasi ang issue kung meron bang Okay. purgatorio o wala. Hindi naman issue kung may nalangit ba o meron na bang na impyerno. Hindi yun ang issue. Okay, next question. Next question. Time resume. Next question. Kasi bumanggit ka rito ng lugar bilangguan dito sa Unang Pedro. Natural yun, tumutukoy ka ng lugar eh. Ibig sabihin, ito bang lugar na ito ay mayroong tao dito na nakalagay sa ating panahon ngayon, itong Unang Pedro 3:18 hanggang 19. Lugar kasi ito eh. Sabi mo eh, lugar eh. Tanong, Pastor. O, ang tanong ko dito, sa ating panahon ngayon, mayroong bang purgatorio na may taong nakalagay na lugar na may tao na nakalagay doon? Kaya ng Unang Pedro 3:18 hanggang 19 na iyang kanyang bilanggit kanina. Oh. Okay. Sagot? Okay, meron nga. Yung mga pasaway sa panahon ni Noe, yung iba, hindi na-specific kasi ang specific doon yung pinangaralan ni Kristo. Bagkos, may mga tao talaga doon, kaya nga pinangaralan eh. O, next question. Next Next question. question. Next question. Nung pinag-aralan ng mga tao ito, ibig sabihin, hindi ito na nakahango dito sa lugar na ito. Nanatili siya hanggang ngayon. Itong mga tao ito panahon ni Noe, mga patay na ito. Nanatili pa rin sila dito sa libingan dito, sa sinasabi mong libingan. Nanatili pa rin sila o hindi na. Yes, batay sa opisyal na katuruan ng Katoliko, mawawala lang yan pagdating ng araw ng paghuhukom, kaya andyan pa rin yan. Next question. Next question. Ibig mo sabihin, itong mga tao ito ay hindi pa ito na kapunta sa nahatulan o ano man napunta sa langit o impyerno man itong mga ito. Na panahon ni Kristo mayroon silang nadalang bihag. Di ba binasa natin, mayroon silang nadalang bihag nung kanyang pag-akyat. Di ba ito yung mga tao nito na nadala ni Kristo sa kanyang pag-akyat. Di ba? Ito yon. Hindi. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, sa ating pong panahon ngayon, bumanggit ka ng purgatorio. Nasaan ngayon ang dimension ng purgatorio? Nasaan yan? Dito sa lupa o doon sa langit? O saan ba yung dimension yan? Saan siya nakalugar? Kung saan ang pinuntahan ni Kristo, yun ang kanyang dimension. Next question. Okay. Pinuntahan ni Next Kristo question. ng dimension. Okay. Itong tanong, sa anong dimension ang pinuntahan ni Kristo? Kung alam mo, anong dimension? Hindi ko alam kung anong dimension. Ang nabasa ko lang sa Biblia, pinuntahan ni Kristo. Pinuntahan ni Kristo nung panahong siya ay patay na. Nasa spiritual na kalagayan, pinuntahan Wait, niya. Pastor. Yun. Next question. Okay. Next question. Next question. Sino naman ngayon ang mga tao na may tendency na mapunta sa lugar ng purgatorio pag namatay? Sino-sino sila? Ano ang kanilang mga nagawa? Bakit sila mapunta sa purgatorio? Bayan, tungkol sa katuruan namin, ang pupunta doon yung mga namatay na may venial sin. Next question. Next question. Next question. Ano-ano yung mga venial sin? Ano-ano sila? Ano-anong klaseng kasalanan yung venial sin? Kasi meron kang tinutukoy venial sin. Ano-anong mga uri ng kasalanan niyang venial sin na yan? Objection, moderator. Time stop. Ipapaklaro ko lang kung valid ba yung tanong niya, napunta na siya. Ano yung venial. Okay. Okay, so kung tinatanong mo ako sa moderator, since napapag-usapan naman during sa question, tinatanggap ko yan as a valid question. However, kung nasa iyo din yan, bro. Okay, sasagutin ko. Proceed, bro. Sa amin katuruan, Brother Cesar, ang venial sin, yun yung mga kasalanan na hindi mo sinadya. Next question. Okay, next question. Hindi sinadya. Sa anong mga kasalanan yung magbigay ka ng sample na bakit? Kasi meron tayong kasalanan na nagawa na talagang alam natin eh na kung ano talaga, venial ba yan o mortal sin ba yan o ano.
bigyan mo ko ng isang kasalanan na binyal na hindi sinasadya. Ano bang klaseng kasalanan yan? Yan, bigyan mo ko para maliwanag. Sige, halimbawa, nag-drive ka sa kotse mo, tapos nabundol mo yung bata, napatay mo, di mo naman sinasadya. Venial yun. Next question. Okay, next question. Okay, yan. Okay. Yan, bukod naman sa mga yan yung mga kasalanan na mapunta doon, yung mga hindi sinasadya. Paano naman yung namatay na isang Katoliko, halimbawa namatay na hindi siya na dumaan sa bautismo. Yan ba siya ba mayroon siyang kaligtasan? Hindi siya dumaan doon sa prosesong bautismo na parang siya ay maligtas, namatay siya na walang bautismo. Ano ang kanyang kalagayan? Moderator, Time stop mo na. ipapaklaro ko muna kung valid ba ang tanong kasi napunta na sa bautismo. Hindi ko kinukuha mo na yan as a valid question, Pastor, ha. Mas maganda, Pastor, doon tayo sa inline doon sa purgatory. Pero as long as Okay. kinoconnect mo siya, itatanggapin ko yan. Pero Okay, for now, okay. mag-next question ka muna, Pastor. Paki-rephrase. Okay, ating klaruhin. Yung moderator kasi, ito po kasing ating pumbak sa purgatorio, base doon sa mga tao na nagkasala na napunta sila doon. Ngayon, itong tanong, gaya sa Vinyalsin, sabi na kanina na hindi sinasadyang kamatayan, paano naman yung tao na namatay na hindi siya dumaan sa proseso ng simbahan para siya pag namatay siya ay meron siyang assurance salvation. Hindi siya nabautismuhan sa kanyang pagkamatay, wala siyang bautismo, wala siyang sa simbahan, wala siyang participation. Ano ang kanyang kalagayan? Saan siya mapunta? Sa purgatorio ba o saan siya mapunta? Yan ang gusto ko malinaw. Okay, sige, sagutin ko Sagot na lang, no? Sagutin ko na lang. Sa official na katuruan ng aming simbahan, yun ay aming ibinibigay na namin sa bahala na sa Diyos. Time. Yun ang nasa amin sisisi, bahala ng Diyos doon. Time, 7 minutes time. Okay. 7 minutes time na. Okay. Okay. So, dyan natatapos, mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol sa patutunayan ng Catholic na merong purgatorio. At affirmative dito, yung tinatanong kanina si Brother Jando. At negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. Pastor, your time start now. Okay, magandang gabi po, Moderator. Ganito po ating pagpapahayag. Dito po sa ating paksa, ito po ay tumutukoy sa lugar. Ibig sabihin, kung lugar, meron po siyang tinatawag na lugar na ating matukoy. Halimbawa, gaya ng langit. Ang langit po, existed ng langit mula pa sa simula. Mayroon tayong mababasa sa Biblia na may langit. Halimbawa, ang sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka. Kaya may langit talaga na mayroong nakatira doon, may tao doon o mayroong naninirahan doon sa lugar na yun, langit, mayroon andun ang Diyos, andun yung mga kaluluwa na napunta sa langit. Halimbawa, sa aklat ng pahayag o sa revelasyon, dito po mayroon tayong tutukoy na may napunta sa impyerno. Kasi may mga lugar nga existido Gaya ng impyerno, langit, may mga lugar yan na may tao na nakapunta doon. Dito naman sa impyerno, sa aklat ng pahayag, mayroon lang tao doon sa impyerno. Ito po ating babasahin sa pahayag 20, ang talata po ay 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa sa Biblia tungkol po sa patay. Kasi mayroon pong patay na napunta sa impyerno. Kaya ngayon, ito po. Sabi nito, pagkatapos ito nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaupo doon, naglaho ang lupa at ng langit at ang kanyang harapan at hindi nakita pa. Muli, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila, maging hamak, at binuksan ang isang aklat ang aklat ng buhay. At hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa. Kaya mayroon dito talagang patay doon sa impyerno na hinatulan na. Kaya mayroon talagang lugar ng impyerno. Kaya maliwanag, naniwala ako na may impyerno at may langit. Kasi sa langit, sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, ang Diyos nasa langit. Ngayon, ang mga taong makasalanan naman, nasa impyerno. Kaya may lugar talaga na existido na may tao nakatira. Ang purgatorio po, tinanong ko siya ang purgatorio. Gumamit siya ng talata na unang Pedro 3, 18-19. Anong dimension ba yan? Ang sabi niya, di niya alam. Nagpapatunay kasi sa isang bagay na di mo alam, hindi pwede sa husgado yan kasi patunayan mo na mayroon tapos wala kang ebidensya. Kaya yan po ang na heresy. Ang sabi dyan, assumption mo lang yan. Assumption, ibig sabihin, claim mo lang yan, sabi-sabi, kaya palagay na mayroon, pero wala talaga kasi wala kang ebidensya Di guys sasabi na
Pag sabi mayroon kang ebidensya na ipakita, i-present na may lugar doon at may tao. Ngayon, binanggit ka sa unang Pedro 3:18, 19 na mayroong libingan. Ang tanong ko sa iyo, anong dimension yan? Hindi mo matukoy kung anong klaseng dimension, kung nasaan yan. Kaya mayroon ka dapat yan. Halimbawa, yung lupa, ang lupa nandito ngayon sa ating tungtungan, lupa to. Oh. Ngayon, ang langit nasa kalawakan. Ngayon, yung impyerno, bagamat hindi natin nakita kasi yan ay ating ating pang mapuntan yung pagkanta namatay, impyerno pagbabait naman langit. Yang yung purgatorio, wala kang dimension kung saan ang mapunta ang tao diyan, kung kailan napunta. Ang binasa mo sa unang Pedro 3:18-19 ay panahon paninuwi. Ang tanong, ibig sabihin hindi pa nakahaon yan yung mga tao na yan mula sa pagkalibing doon sa lugar ng libingan. Samantalang pinangaralan sila ni Kristo. Ando na yan eh. Kaya sabi ko na doon sa aklat ng Pilipos, nung siya ay umakyat, may dalang bihag. Ang kanyang dalang bihag, yung mga tao na nakabilanggo doon, panahon ni Noe, doon sa bilangit niyang libingan, nadala na yun eh. Kasi kaya nangaral si Kristo doon sa mga patay eh. Kaya ang lahat ng nakarinig nangabuhay. Kaya hindi niya natukoy yun. Kaya ito po isang kabiguan. Kasi siya nagpapatunay na hindi ka nakapag-present ng iyong ebidensya. Kaya ngayon po, dito po sa ating purgatorio na tawag, existido na kamo yan. Kung existido yan, dapat yan, may mga tao na nakapunta yan doon. At tanong ito, ang sabi niya kanina, ano ang tao mapunta doon? Sabi niya, mga venial sin, nagkakasala nang hindi sila sadya. Dito po sa ating pong babasahin dito talata, ang tao dito hahatulan ayon sa kanyang gawa. Yung tao na nakabangga doon sa bata na namatay, halimbawa namatay, meron yung batas panlupa. Kaya nga sabi sa Roma 13:1, pasakop kayo sa batas sa lupa sapagkat ang lahat ng batas sa lupa ay galing sa Diyos. Halimbawa, nakasagasa siya, nakapatay. Yung po ibabayaran niya, either pera, either makulong siya. Yan po yung kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iba naman yun. Spiritual death naman yun. Kaya dito po sa ating pagpapahayag, yung pong mga tao na nagkakasala ng venial sin o kasalanan hindi sila sadya, dito po yan sa sanlibutan, pwede arigluhin yan ng alin? Pwede pera, kasi bayaran niya ng pera, arigluhin yan ang kamag-anak na namatayan. Or makulong siya kasi nga wala siyang pambayad. Yan po yung tinatawag na punishment dito sa ating hindi sila sadyang kasalanan. Pero pagdating po sa langit, kung sakali po, ikaw ay nakasagasa ka, tumakas ka, di mo siya hinarap, tumakas ka, yan po yung kasalanan, haharapin mo yan sa araw na paghuhukom. Bakit po? Sabi sa pahayag, tayo hahatulan ayon sa ating mga gawa. Kaya yung pong venial sin na tinutukoy mo dyan, anumang kasalanan ay anumang kalikuan ay kasalanan, anumang klaseng kasalanan, malit o malaki man yan, meron kang kaparusahan talagang matatanggap dyan. Kaya dito po sa ating pong paksa, ang purgatorio po, sabi niya, lilinisin sa pamagitan ng panalangin ng mga kamag-anak o ng simbahan. Mali po. Bakit po? Ang naglinis ng ating kasalanan, yung dugo ni Kristo. Saklat po ng Hebreo 9:22. Ang lahat ng bagay ay nilinis sa pamagitan ng dugo. Sapagkat kung walang dugo, walang kapatawaran. Kaya yung pagpatawad po ng ating kasalanan, yung pong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun po ang kabayaran. Sa aklat po ng Juan 1:29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yung dugo ni Kristo, yung nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun po yung ating pong kapatawaran sa kasalanan. Kaya yun po yun. Ngayon naman, halimbawa, tapos na yun, tapos na ang senaryo, panahon ni Kristo na napako sa krus. Paano ngayon ang nagkasala sa ating panahon ngayon? Meron tayong tinatawag na proseso. Last 4 minutes. Okay. Kaya sabi doon sa Marcos 16, sabi doon, ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kaya dito, ang tanong dito, paano yung mga tao na hindi lang nampalataya? Ang sabi doon ay parurusahan. Dito pa lang, meron na tayong tinatawag na susundin ng mga aral ng mga apostol. Kaya nga, may apostol na nangaral tungkol sa kaligtasan para tayo ay hindi mahantong sa impyerno. Kaya yung inyong purgatorio na idalangin pa yung mga nagkakasala, hindi na po na pwede yan. Bakit po? Kung ating titingnan po sa aklat ng Lucas, yung si Lazaro at yung mayaman po, yung concern doon sa mga patay, sabi na, ang mga Abraham, kung maaari, suguin mo si Lazaro sa lupa sapagkat mayroon pa akong 5 kapatid doon. Pagsabihan sila ng magbago na hindi hahantong sa lugar ng pagdurusa. Kaya yun po yung lugar na yun, mayroon talagang pagdurusa, may Hades doon, Hades. At si Lazaro naman dinala sa piling ni Abraham's bosom. Yan po yung mga lugar na mayroong tao. Kaya yung pong Hades, yun po yung tinatawag na lugar po na pagdurusa kasi ang sabi ng mayaman, palamigin ang aking dila kaya mainit ang lugar na ito. Kaya yun po yung isang lugar na mayroon siyang tinatawag na dimension sa mga patay kung saan po may napunta doon. Si Lazaro at ang mayaman. Nakita doon ng mayaman si Lazaro na nasa piling ni Abraham. Kaya yun po, meron talaga tayong tinatawag na mga lugar sa ating pong mga
mga taong namamatay, mayroong namatay sa dagat, may namatay sa lupa. Kaya sabi doon, babangon ang lahat sa araw ng paghukom. Kung saan ka namatay, doon ka sa tubig, sa dagat, na nalulod ka doon. Babangon ka, babangunin ka, buhay maguli, at haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya lahat dito haharap. Kaya itong purgatorio po na inyong sinabi na idalangin para makapunta sa langit, hindi po yan ang paraan na kaligtasan. Bakit po? Mayroon ditong turo ang ating Biblia na ang sabi ng Panginoon dito na habang buhay tayo ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat pag wala tayong ganyan na pamumuhay, ay hindi tayo makarating sa kanyang pinaroonan sa langit. Kaya kapatid, ang purgatorio po na doktrina, ito po isang haka-haka para palagay. Hindi po matibay ang ebidensya. Bakit po? Hindi niya nasagot kung saan yan lugar na yan, kung may tao ba yan o wala na. Ang binanggit niya, unang Pedro 3:18, matagal na panahon yun. Bakit? Panahon ni Kristo pa yun na nangaral siya doon. At ang mga tao na yun, nadala ni Kristo yun sa langit, sabi doon. At siya umakyat sa langit ay may dalang bihag. Ibig sabihin, may nadala siyang kaluluwa at nabuksan ang tabing. Kaya yun po yung aking pong presentasyon na ang purgatorio po, yan po isang haka-haka po na assumption po na pagpaniwala na hindi totoo, sabi-sabi. Kolosas 2:8, sabi Pablo, mag-ingat kayo upang hindi mabihag sa kanilang saling sabi at hindi nakasali kay Kristo. Yung aral ng purgatorio po, sabi-sabi lang yan, palapalagay lang yan. At sabi dito sa inyo pong katesismo, yan po ay inimbento, inimbento lang dito yan. The idea purgatory has truth that date back into the sort of purgatory called essential hadith o celestial hadith, sabi rito. Ang Katoliko daw, sabi rito, purgatory based on the practice of the prayer of the dead o practice of the prayer of the dead. Kaya yan po dito, practice. Ibig sabihin, hindi po yan nakasali kay Kristo. Bakit po? Practice lang po yan sa pre-Christian Judaic practice of prayer of the dead. Ayan po yung ating pong nakita dito sa inyong katesismo, sa katesism CCC 1031. Okay, the charge of purgatory is the purification. Yang sabi na kanina na ito ay purify o paglilinis. Kaya ito pong purgatory po, hindi po yan sapat para tayo po ay maniguro o makasiguro na tayo ay maligtas. Bakit po? Ang maglilinis po ng ating kasalanan walang iba po kundi yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya. Tapos na po yun. At ang ating ginawa ngayon, gawin natin ngayon, sasampalataya sa Kanya, susunod sa Kanya, manyang mga aral, at higit sa lahat, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po sabi doon sa John 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya yan pong utos sa Kristo, maliban ang tao, may parat muli ay hindi siya makapasok sa kanan ng Diyos. Kaya yan po, salamat po, Moderator. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negatibo din. Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ni Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, ang unang tanong ko kay Cesar Baladad. Sumasang-ayon ka ba, Cesar, na sa Biblia ay mayroong pinuntahan si Kristo na bilangguan ng mga espiritu? Yes or no? Yes, yun nga yung unang Pedro 3:18, bilangguan ngayon. Okay. Oh, yes, Next question. bilangguan yun. Yung bilangguan ba ng mga espiritu na yun na pinuntahan ni Kristo, langit ba yun? Yes or no? Yun ay hindi po natukoy kung langit yun. Ang sabi ng bilangguan yun ng mga patay. Bilangguan. At hindi po rin purgatorio kasi walang apoy doon. Next question. Sangayon ka ba na mga espiritu na kabilanggo doon ay mga pasaway pa noong panahon ni Noe? Yes or no? Sabi doon. Sila yung mga matitigas ng ito. Kaya sila nananatili doon sa libingan na yun. Oh, totoo yun. Matitigas ang mga ulo nila. Hindi sila sumusunod kay Noe, panahon ni Noe. Okay. Next question. Sabi mo libingan. Saan sa unang Pedro 3:18-19 mababasa na libingan yon? Ang sabi kasi, mga kaluluwa na kabilanggo. Huwag sabi na kabilanggo. Moderator. Time stop muna. Time stop muna, Pastor, ha? Okay. Anong objection natin? Affirmative. Ang liwanag ng aking tanong, saan sa talata ng unang Pedro 3:18-19 mababasa natin na libingan yon? Okay. Tumutukoy yung tanong ni Brother Jando sa word na saan, Pastor, doon sa talata. Meron ka bang counter objection doon, Pastor, o hahatol na ako? Yes, Moderator. Ang sabi rito, nakabilanggo. Nakabilanggo. Kung sabi nakabilanggo, libingan yan kasi. Nakabilanggo nga eh. Ang libingan kasi, Okay. yan nga nakabilanggo sila, ang mga patay, libingan. Ibig sabihin, nakabilanggo. Sabi rito, nakabilanggo. Okay. Sa ibang sali naman, libingan. Okay. Okay. So,
I think ganito yung hatol natin. Yung word na saan, Bro Jando, ang tinutukoy ni Pastor yung libingan. Nakabilanggo. Tama, Pastor? Nakabilanggo. Okay. Nakabilanggo. Okay, okay, okay. So, ganito. Bibigyan kita ng, tatanggapin ko yan as a valid answer, Pastor, ha? Bigyan kita ulit ng 20 seconds para sa pagsagot. Proceed ka, Pastor. Okay. Ito po yung mga nakabilanggo ng mga kaluluwa na panahon ni Noe, yung hindi sumusunod. Kaya, ang tawag dito sa termino, sila ay nakabilanggo. At sila ay pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. Ito yung lugar, kapatid, na kung saan po, hindi po ito tumutukoy sa purgatorio. Bakit po? Wala man itong apoy na nakalagay. Kasi ang sabi niya kanina, ang purgatorio daw may apoy. Ito po, hindi purgatorio kasi Next wala question. apoy dito. Oh. Okay, next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi, Baladad, na ang bilangguan ay libingan? Ito Sagot? po, sagot. Ito po ay nakabilanggo. Ibig sabihin, nakabilanggo, libingan. Ibig sabihin, libingan, lugar yan na kung saan tinatawag nitong nakabilanggo ang mga patay. Pero ang termino dyan, libingan yan. Kasi nga, ang mga patay, doon man sa libingan dadalhin yan. Hindi man dadalhin sa ano yan eh. Doon sila na ilalagay. Ang dito nilagay termino, nakabilanggo ang mga patay. Kaya dito po, sa akin pong pag-unawa nito, itong libingan nito, ito yung bilangguan ng mga patay. Nakabilanggo sila dito, dito sila nakalagak. Next question. Yan. Next question. Okay. Kung mabasa ko rito, Baladad, na ang bilangguan ng mga espiritu ay hindi libingan, namin mong hindi tama yung sinabi mo Time kanina. stop muna. Time stop. Bro, doon sa ating rules, bro, hindi ko pinapayagan na may tanong yung Sige, ganyan. sige. So, Ah, proceed ka, bro, sa next question. Paano ngayon yan, Brother Cesar Baladad? May nabasa ko rito na ang bilangguan ng mga espiritu ay hindi naman siya libingan. O, di basahin mo, ating unawain. Sige. Next question. Babasahin ko ba, moderator? Oo. Sa iyo yan, bro. Premise mo yan. Pero time mo, tumatakbo. Sige. Ito, babasahin ko na lang. Ayan. The phrase spirits in prison in the context of 1 Peter 3:19 is not explicitly equated with a tomb. So, hindi siya libingan. Tanggap pa ba yan? Yes or no? Kung yan ang nakalagay sa iyong interpretation dyan, ang aking nabasa ito, nakabilanggo. Moderator. Time stop, time Oo. stop. Okay. Affirmative, ano yung objection natin? Categorical ang tanong ko kasi nabasa ko na rito na ang spirits in prison, hindi siya libingan. Ang tanong ko Okay. sa kanya, tanggap ba niya na sinasabi rito na hindi siya libingan? Yes or no? Categorical. Sa yes or no ito. Pastor Cesar, handa ka na bang sumagot sa yes or no or magka-counter object ka muna? Mag-ano lang ako dyan, kasi gumamit siya ng mga termino dyan. Ang ating ditong binasa dito, Teka, Pastor. binasihan dito yung, Pastor, unang Pastor. Pedro 18. Pastor, wait Ano, lang, Pastor. Magpapaliwanag ka kasi. Ganito, Pastor. Ang tatanggapin ko lang na objection doon sa categorical niya. However, magpapaliwanag ka ngayon dito, tatanungin kita, sasagot ka ba ng yes or no? Or magpapaliwanag ka lang agad ng 10 seconds indirect doon sa tanong niya? Or sabihin mo lang next question, anong gagawin mo? magpaliwala ko sa 10 seconds. Okay. Sige, proceed, Pastor. 10 seconds. Okay, ito yun eh. Yung kasi nakalagay sa unang Pedro 18, bilangguan. Dito naman sa ibang salin naman, sa ibang salin, daigdig naman patay. Next question. Next Okay, question na, daigdig. 10 seconds. Okay. Saang Bible version mo nabasa na ang nakalagay sa test 19 ay libingan? Ulitin ko, ang sagot ko ang nakalagay dito, bilangguan nga ang nakalagay. Objection, moderator. Time stop, objection. Bro, affirmative. Time stop muna. Wait lang, Pastor. Affirmative, ano yan? Ang sabi niya kasi sa ibang daw version nakalagay daw daigdig ng mga patay. So hinahanap ko siya kayo ng Bible version kung saan mababasa sa 1 Peter 3:19 na nakalagay doon libingan. Okay, so iniintindi ko yung objection mo, bro. Ang ino-object mo, kung anong version, pangalan yung binabanggit dito, Pastor. Any counter objection, Pastor, or ready ka nang magbigay ng version? Okay. Ito kasi aking binasa dito na sa isang salin Biblia, mabuting Biblia, ang Okay, nakalagay, proceed. daigdig ng mga patay. Kasi ang Biblia kasi may mga salin yan, iba-ibang salin. Dito naman sa isang salin dito, bilangguan ng mga patay. Kaya yan po, ang aking nabasa dyan, daigdig ng mga patay. Yung daigdig, lugar yan ang lugar ng mga patay yan kasi daigdig yan eh.
Time stop muna, time stop. Okay, okay. Okay, Pastor, hinihintay ko kasi yung banggitin mo yung version at ano Pastor kung anong gagawin mo. Magbabanggit ka ba ng version or magpapaliwanag ka lang ng 10 seconds agad? Magpaliwanag. Sige, Pastor, proceed. Okay. 10 seconds. Okay. Okay, dito kasi sa mabuti sa Biblia, sabi rito kasi mga daigdig ng mga patay, kaya iba-iba kasi ang translation ng Biblia, may daigdig, may bilangguan. Kaya Next question. yung pong libingan ng mga patay. Next question. Okay, next question. Nasa harap mo ngayon ang magandang balita Biblia o mabuting balita Biblia. Ang nakalagay dyan, espiritong nakabilanggo o daigdig ng mga patay? Okay. Dito sa aking binasa sa kanina sa 1 Pedro 3:18, nakabilanggo. Dito sa aking binasang daigdig, dito sa pahayag naman to, mga daigdig ng mga patay. Kaya sabi ko sa iyo, Section moderator. Time stop. Okay. Section moderator. Another objection, affirmative. Ano yan? Ang tinatanong ko sa kanya, 1 Pedro 3:19. Ang sabi niya, doon siya nagbasa sa pahayag. Hindi yun Okay. tinatanong ko sa pahayag. Okay. Pakiulit nga muna yung tanong mo, bro. Ulitin ko ang tanong ko. Nasa harap mo ngayon ang magandang balita Biblia, 1 Pedro 3:19. Ano ang mababasa dyan? Espiritong nakabilanggo, daigdig ng mga patay. Okay, wait lang Pastor ha. Iniintindi ko muna yung objection mo. Unang-una, binabanggit mo yung pagpipilian dito. Anong nakalagay dyan sa 1 Pedro 3:19 sa magandang balita Biblia? Espiritu na nakabilanggo or libingan ng mga patay, tama ba yung papipilian? Rojan, Daigdig ng mga patay. daigdig ng mga patay. Ayan, espiritu Oh. nakabilanggo or daigdig ng mga patay. Pastor, ready ka na bang Okay. pumili doon sa dalawa or Oo. Okay. sige, pakipili Ang Pastor. nakalagay doon sa 1 Pedro 3:18-19, nakabilanggo ng mga patay, nakabilanggo ng mga patay. Okay, Doon proceed. sa 1 Pedro 3:19, ang nakalagay doon, nakabilanggo ang nakalagay doon. Moderator. Oh. Next question, bro. Sumagot na, bro. Mari ko bang makita, moderator, yung yung binabasa niya na mga patay na nakabilanggo? Time stop muna, time stop. Oh, ito. Okay. Gusto- Bro, merong dito, merong parang clarification and request, pero kung hindi mo igagrant ito, itutuloy ko yung tanungan ha. So Pastor, igagrant mo ba? Ipapakita mo ba? Or tuloy Oo, ako? nakakagano. Basahin mo ito ha. 1 Pedro 3:19. Nakalagay dito, sabi rito. Okay. Wait lang, Oh, wait lang. So, Pastor, ang hinihiling kasi dito, Pastor, para hindi humaba yung paliwanagan natin ba, yung Oh. ipapakita, that means ipapakita sa video, tama, bro, Okay. person. Gusto ko makita yung mismong page. This is a request lang, ha? Hindi Patay naman na to. nakabilanggo. Oo. Pero kung hindi, ito kung ayaw, ayan na. tuloy Ang tayo. Biblia, paano makita to? Ayan ang Biblia, oh. Andito sa Ayan. Biblia, yan, oh. 1 Pedro, ayan, oh. Okay. 3:19. Ayan, Okay oh. na yan, Ano Pastor. kung makikita dyan? Okay na yan, Kasama Pastor. ko. Ha? Okay na yan, Pastor, para hindi tayo tumagal. Makikita, oh. Ayan. Okay. Thank you. Bro, Jando, i-on ko ulit yung time at magtanong ka, bro. Mahirap to kasi hindi ko nakita. Okay. Mabuting balita Biblia. Mabuting balita Biblia. Wait lang, Balata- Pastor. Wait lang, Pastor. Nagtatanong pa. Ito, mabuting balita Biblia balada nakalagay dito, espiritu nakabilanggo. Bakit walang nabasa rito na patay ang nakabilanggo? Dito, oh. Nakalagay, oh. Sa akin dito, meron eh. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Maliwanag, oh. Dito, Oh, basahin ko ha. Sa kalagayan ito, Wait lang, bro, nagpunta dyan. siya sa at nangyari sa mga espiritu na kabilanggo. Oh, Ayun. espiritu na kabilanggo. Next question. Oh. Next question. So tinatanggap ko pala, Cesar Balada, na sa Biblia mo nakalagay, espiritu nakabilanggo at hindi patay na nakabilanggo. Ulitin ko, ang sagot ko ito, oh. Ang saling Biblia kasi, meron din sa pahayag na daigdig ng mapatay. Dito, moderator. Time stop. Objection. Affirmative. Hindi ko tinatanong nga yung pahayag. Ang tanong ko yung 1 Pedro 3:19. Oh.
Okay. Unang Pedro 3:19 daw, Pastor. Ano Oh. daw mababasa doon? Yung sa espiritu or yung patay? Parang ganun Okay. yung objection niya, Pastor. Ngayon, Okay. Pastor, mayroon kang counter objection or hahatol na ako? Okay, ang nakalagay dito, mga espiritu na kabilanggo. Okay, Espiritu proceed. na kabilanggo. Yun. Okay. Wait lang, bro. Papaliwanagin natin si Pastor. 20 seconds Ah, lang. ang Proceed, nakalagay bro. dito, ang nakalagay dito, nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo. Yan yung nakalagay dyan. Espiritong nakabilanggo. Yan. Okay. Yan siya. Next Okay. question. Next question. Ang tanong, yung bilangguan ba ng mga espiritu na pinuntahan ni Kristo, impyerno ba yan? Yes or no? No, walang tinutukoy ng impyerno yan. Walang tinutukoy dyan. Yan ay wala siyang definition kung ano siya. Basta siya ay nakabilanggo sila doon, hindi tinutukoy kung langit o impyerno or purgatorio. Walang specific kung anong lugar yan. Hindi na yung purgatorio yan kasi walang apoy. Kasi ang purgatorio kamo, sabi mo may apoy. Ito, walang apoy ito eh. Next question. Okay, next question. Kung ang bilangguan ng mga espiritu na pinuntahan ni Kristo, hindi langit, hindi rin impyerno, anong lugar yan? Ikaw dapat ang mag-prove kung ano yan. Kasi nga, Ikaw diretso. tayo, Time stop. ikaw dapat mag-prove kanina yan. Sabi Time mo, stop hindi yan, muna. hindi Time stop muna, purgatorio ito. Pastor. ikaw Tinatawag dapat ako eh. ng affirmative. Affirmative, ano natin? Sadya. Kanina, pinaliwanag ko na yan ay pinangalanan ng Katoliko na purgatorio. Pero sabi niya kasi, haka-haka lang daw. So, tinatanong ko siya Okay. ngayon, kung hindi yan langit, hindi impyerno, ano yan? Okay. Doon yan sa pagsasagot niya, bro. Dyan doon no, ay ako nag-object. Pastor Oo. Cesar, mayroon kang counter objection or hahatol na ako? Oo, mayroon eh. Kasi nga, siya kasi ang nag-cite ng talata ito, siya ang nag-cite na purgatorio ay kaya. Nung tanongin ko siya kung ang purgatorio ba may apoy, oo daw may Okay. apoy. Ito wala nakalagay may apoy. Kaya ibig sabihin, hindi ito purgatorio. Okay, Kaya okay, wala okay. pangalan kung ano to. Okay, yan na. Bro, Pastor, bibigyan Oo. kita ng time pero 10 seconds lang yung natira. Proceed ka, Pastor. Kinukuha ko na valid answer na yung kanina. Proceed, Pastor. Okay. Salamat. Kasi kaya ako napunta rito, kasi nga, hindi ito purgatorio. Bakit? Siya ang may site nito eh, nasabi niya, lugar daw ito na pinuntahan ni Kristo. Time, Ito time, daw ay time. purgatorio. Ngayon, Time, nung time, tanongin ko siya- Pastor. Okay, time. Okay. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi at boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego.
church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion.